Ang kapahamakan, kadalasan, biglang dumadating sa ating buhay nang di natin inaasahan. Ngunit minsan, dala din ito ng ating pagiging pabaya at pagsasawalang bahala. Gaya po ng aking ibabahagi sa inyo, Mystery, isa ako sa mga taong naging pasaway at hindi nakinig sa mahigpit na bilin. Kaya napalapit ako sa di inaasahang peligro. Ako nga po pala si Ronald. Ngayon ay 42 taong gulang na. Nangyari po ang pagsubok na ito 10 taon na ang nakakalipas sa isang bayan sa Iloilo. Tubong aklan po ako, Mystery. Nagtatrabaho ako noon bilang isang accounting officer bago pa man magkaroon ng problema ang aming maliit na kumpanya. Maganda naman ang aking performance doon, ngunit kinakailangan lang talaga nilang magbawas ng mga empleyado dala ng malaking problema na kinaharap nila. At isa nga ako sa mga hindi pinalad. Ako ay natanggal at nawala ng trabaho. Hindi ako nag-aksaya ng panahon, Mystery. Desidido akong makahanap agad dahil isa ako sa sumusuporta sa aking mga magulang. Binata pa naman at wala akong anak. Ngunit ang aking mga magulang ay hindi naman sapat ang kinikita sa paglalako ng mga gulay sa aming bayan. Marami akong pinagpasahang resume, walk-in sa mismong opisina, at nag-send din ako ng application online. Hindi naman kasi ganun karaming oportunidad sa aming lugar, Mystery. Kaya nagbakasakali ako na kahit medyo malayo, baka mayroon para lamang magkaroon ng maayos na trabaho. Isang email ang dumating sa akin. Sa Iloilo pa ang kanilang opisina. Noong una ay hindi muna ako sumagot dahil nagbabakasakali ako na mayroon pang malapit dito sa Aklan na tumawag sa akin. Ngunit 2 linggo na ay wala pa rin. Kaya nag-reply ako sa kanila at umaasa na may bakante pa. Laking tuwa ko na bukas pa rin daw ang posisyon. Yun nga lang ay kailangan kong lumuwas roon para sa exam at interview. At kung matanggap man ako ay naisip kong doon na lang din umupa. Naisip ko mas okay na yung may trabaho kahit malayo kaysa naman nakatunga nga lang ako rito. 2 linggo ang binigay nila sa aking oras upang maasikaso ang mga kailangan ko. Pagkatapos ko ng interview ay babalik pa naman ako rito dahil hindi pa naman ako sigurado kung matatanggap ako. 3 araw ang stay ko sa kanila, provided ang accommodation ko. Dumating ang araw ng aking interview. Ilang oras ang biyahe mula Aklan hanggang Iloilo, kaya napagod ako ng husto. Wala naman akong choice, Mystery, kundi dumiretso na sa opisina dahil sila rin naman ang magsasabi sa akin kung saan ang accommodation. Mag-aalas 3 na nang ako ay makarating. Ayon sa HR, kinabukasan pa pala ang aking interview. Sa ngayon ay binigay nila sa akin ang susi ng aking kwarto. Ang accommodation ay kalapit lang sa opisina, walking distance lang. Actually, ang mga building ng aming opisina at accommodation ay nasa loob lang ng parang isang compound. May main gate ka lang napapasukan at may mga building na nasa loob. May guard rin sa main gate, pero napansin ko na hindi naman ito gaanong nag-iikot. Hindi rin naman kataasan ng mga bakod at nasa bungad rin ng bayan ng lugar kaya hindi ako nahirapang hanapin ito. Mr. Tuazon, dito po kayo magsistay sa 3 araw ninyo.
Mahigpit po naming ipinagbabawal ang paglabas lalo na sa gabi. Pagpatak ng alas 7, dapat po ay nasa loob na kayo. Provided na po ang breakfast, lunch at dinner nyo na i-deliver sa inyo. May mini store naman po sa baba kung gusto nyong bumili pa ng ibang makakain o pangangailangan. Pero nagsasara po ito ng alas 7 rin. Kaya kung may gusto kayong bilhin, agahan nyo na lang po ang pagpunta. Ganun po ba? Sige po, Ma'am Lani. Salamat po. Tanong ko lang ho, may curfew ho ba rito? At masyadong maaga ang pagsasara? Wala naman, pero sa safety lang. Lalo na ho at hindi kayo taga rito. Mas mabuti po kung hindi na kayo gagala pa. Nagtaka man ako, Miss Terry, ay pinagsawalang bahala ko na ang bagay na yon. Naisip ko, malaking katipiran naman dahil provided na pala ang lahat ng kakainin ko. Ang galing kako, para akong nagbakasyon. Excited akong pumunta sa aking accommodation. Napakiramdam ko ay para akong isang turista. Dito nga ay nag-cellphone lang ako maghapon at nagpahinga. Sino yan? Delivery po. Dinner meal po para kay Sir Ronald. Salamat ho, sir. Wala naman ho akong babayarin dito, ano? Wala naman po, sir. Tawagin niyo na lang po akong Book. Ako nga rin ho pala yung magdi-deliver sa inyo sa mga susunod na araw. Ayun, ayos pala. Nga pala, may alam ka bang tindahan dito maliban sa mini store sa baba? Bakit ho, sir? May iba pa ho ba kayong kailangan? Wala kasi yung brand ng Yossi na binibili ko eh. Hahanap sana ako mamaya pagkatapos kong kumain. Magagabi na, sir. Delikado nang lumabas mamaya. Kung ako sa inyo, pagtsagaan nyo na lang ho yung nasa baba. Delikado? Bakit? Marami bang hold-upper dito? Mga adik? Parang gano'n na rin, sir. Mas mabuti pa nang mag-ingat. Lalo na halatang dayo ho kayo rito. Sige, sir, alis na ho ako . Matapos kong kainin ang hapunan na dinala sa akin, nakagawian kong magyosi matapos nun. Ubus na ang nasa kaha ko, kaya kailangan ko na talaga ng bago. Pero sarado na rin yung mini store sa baba. Tiyempo naman na wala ang guard sa kanyang pwesto, mukhang naghapunan na rin ito. Kaya lumabas ako at naglakad-lakad ako. Umaasa ako na may madadaanan ako kahit maliit na sari-sari store lang. Malayo-layo na ako. Napasok ako sa isang barangay. Madilim rito, mapuno pero may mga kabahayan. Nakita ko sa malayo na may tindahang bukas pa. Kaya natuwa naman ako at didiretso na nang may marinig akong tumawag bigla sa akin. Sir! Sir! Hali kayo! Sakay na kayo! Dali! Balik na kayo doon! Oo, Book. Ikaw pala. Pauwi ka na ba? Nakamotor si Book pero nabosesan ko siya at namukaan kahit may helmet siyang suot. Pilit niya akong pinapaangkas para bumalik na sa accommodation. Sir, di ba ho bawal ho kayong lumabas? Kabilin-bilinan ho ni Ma'am Lani. Grabe naman, may bibilin lang naman ako. At saka wala namang tao, wala naman sigurong mga adik rito ngayon. Kaya ko ng sarili ko, huwag kang mag-alala. Sir, pasensya na po talaga. Kung gusto nyo, ito ho, may yosi pa ako rito. Iyon na lang ho lahat ng yan. Kaya tara ho, balik na ho tayo. Wala na akong nagawa kundi umangkas sa kanya pabalik sa accommodation. Naiinis ako at nagdududa na dahil para bang binabantayan nila ako. Para akong preso na bawal makalabas kahit sa kabilang kanto lang. Naisip ko, paano na kung doon na ako nagtatrabaho? Ganoon din kaya kahigpit roon? Naisip ko bukas sa interview magtatanong ako. Sa ngayon, palalampasin ko na lang ito. Kinabukasan, maaga ang interview ko. Plano ko sana na pagkatapos ng interview ay iikot ako sa bayan at sa iba pang lugar para naman makapasyal ako. Balita ko kasi
Maraming magagandang spot sa Iloilo para mamasyal. Mr. Tuazon, I am pleased to inform you that you've passed the exam and initial interview. Bukas po, you will be interviewed by our big boss. Daan ka po ulit dito before 9 a.m. tomorrow. If ever and hopefully, kung makakapasa ka sa final interview, your work will start at exactly 30 days from now. Upon your stay sa aming company, we'll provide a place for you to stay, pero sasabihin na lamang namin kapag dito ka na pumapasok. And when it comes to the rent, we will deduct na lang from your salary. But don't you worry, Mr. Tuazon. Mababa lang ito compared kung magre-rent ka sa ibang hotels or apartments. Naku, thank you po, ma'am. I badly need this job talaga eh. Pero nga po pala, I have to ask, same rules pa rin ho ba if ever po na hired na ako? Like yung curfew, until alas 7 lang po ba talaga? At saka, bawal pa rin ho bang lumabas outside the compound? I'm afraid so, Mr. Tuazon. Halos lahat naman ng pangangailangan mo ay nandito na. If you need something na mabibili sa mall, we will ask our messenger para samahan ka. Medyo malayo kasi ang mall rito. And kung groceries lang naman, meron lahat sa mini store sa baba. Napatango na lamang ako sa mga sinabi niya, Miss Terry. Medyo kinutuban na naman ako nang hindi ko maintindihan. Napaka-unusual naman ang pagtatrabaho ko rito. Anong gusto nila? Trabaho, bahay lang kami? Tinitingnan ko ang mga nakakasalubong kong empleyado. Mukha namang mga normal sila. Pero iniisip ko kung paano nila natatagalan ang ganoong sistema. Nasa kantin ako noon at naisipan kong magmerienda. May nakatabi akong isang lalaking nakasalamin at kumakaing mag-isa. Napansin kong napatingin ito sa akin at bigla siyang nagsalita. Hari, tol. IT department ako. Bago ka lang rito, no? Oo, sir. Actually, kakatapos lang ng interview ko. Ronald nga pala. Sa accounting department naman ako. Ganun ba? Pang-apat ka na ngayong taon, ah. Pang-apat? Na ano? Na natanggap sa accounting? Aba, mukhang maraming trabaho sa department namin, ah. Kaya kailangan nila ng maraming tao. Ang ibig kong sabihin, pang-apat ka na kasi yung 3 nauna sa'yo, wala na. Ganun ba? Mukhang mahirap yung trabaho kaya hindi nila natagalan. Nga pala, sa kabilang building ka rin ba nagre-renta? Hindi, tol. Uwian ako. Pero sa kabilang barangay pa. Talaga? Pwede pala. Akala ko kasi sabi nila dito lang sa accommodation nila eh. Taga dito rin kasi talaga ako. Kaya alam ko na yung mga sikot dito. Ikaw, taga saan ka ba? Taga Aklan pa ako, pre. Wala rin akong kilala dito at hindi ako pamilyar sa lugar. Pero mabilis naman akong maka-adapt. Bala ko nga ilang buwan lang ililipat na ako ng apartment. Kung ako sa'yo, dun ka na lang sa accommodation na ibibigay nila. Mas ligtas ka dun. Tsaka makakatipid ka pa. Tapos hindi ka pagod sa biyahe. Pero kung hindi mo kayang magstay dito, lumipat ka na lang ng ibang trabaho. Yung malayo rito. Magsasalita pa sana ang lalaki nang may lumapit sa aming isang matandang babae. Mukha itong librarian, Miss Terry. Yung masungit na librarian. Mahaba ang buhok nito ngunit nakapusod. May salamin din itong kulay itim na lalong nagpatalim sa itsura nito. Seryoso itong lumapit at tumingin sa akin bago ito humarap kay Harry. Harry, tapos na ang break time. Bumalik ka na sa pwesto mo. Opo ma'am. Pasensya na po. Sige tol, kita-kits na lang ha. Tarantang sagot ni Harry at dali-dali na itong tumayo upang bumalik sa kanilang opisina. Naiwan akong tulala at nakatingin sa babaeng nasa harapan ko. Ikaw, iho. Mukhang bago ka lang rito dahil ngayon ko lang nakita ang mukha mo.
Hindi ka ba babalik sa department mo? Ma'am, next month pa ho ang simula ko. Bali, kakatapos ko lang po ng interview. Hindi na ito sumagot pa. Tumalikod na ito at lumakad na palabas ng kantin. Hindi ko alam kung saang departamento siya, pero lihim kong dinasal na sana hindi siya sa accounting dahil mukha itong nakakatakot at mahigpit. Kinahapunan nun, nagbuhos na ako at nagpalit ng damit. Bala ko talagang umikot sa bayan upang mamasyal. Hindi na ako nagsayang pa ng oras at ako ay lumabas na. Sa bayan, pansin ko na hindi rito masyadong matao. Ang mga tindahan iila ng paninda. Naisip ko na sa bagay hindi naman kasi ito ang sentro. Medyo liblib din kasi itong lokasyon ng aking trabaho. Naisip ko na baka nga nasa malayo pa yung mga magagandang spots dito. Kaya naisip kong bumalik na lang sa accommodation nang may kumausap sa aking isang babae. Hi, excuse me. Mukhang may hinahanap ka. Naghahanap sana ako ng mapapasyalan. Kaso mukhang malayo rito eh. Bago man lang sana kasi ako bumalik sa amin, makaikot man lang sana ako. Kung naghahanap ka ng mall, bar o parke, wala dito yung mga yon. Ilang oras pa bago ka makahanap. Nagbabakasyon ka ba rito? Hindi. Galing ako sa interview. Diyan sa opisina sa bungad lang ng bayan. Alam ko yun. Yun lang naman yung mga malalaking gusali rito sa lugar namin eh. Bakit mo naman gugustuhin pumasok dun? Wala ka bang trabaho sa lugar nyo? Nagbawas kasi ng empleyado yung dati kong pinapasukan. Kaya napilitan akong maghanap ng iba. Actually, pinag-iisipan ko nga kung tatanggapin ko pa. Para kasing ang higpit dun eh. Bawal man lang lumabas. Hindi naman kasi talaga tama yung ganong patakaran nila. Lahat na lang ng empleyado tinatago nila. Sa salita ng babae ay napahinto ako. Parang may alam siya sa kumpanyang pinapasukan ko, Misteri. Nakaramdam na ako ng pagdududa at magtatanong pa sana ako nang bigla itong magyaya sa akin. Mabuti pa, sumama ka na lang sa akin. May alam akong maliit na karinderya. Pwede tayong tumambay ron at kung gusto mo, pwede kang uminom doon. Para bago ka man lang umuwi nakapag-enjoy at nakapasyal ka kahit papano. Ako nga pala si Andrea. Ikaw? Talaga? Oo ba? Game ako dyan. Ako nga pala si Ronald. Nice meeting you, Andrea. Aaminin ko, Misteri. Natuwa na rin ako dahil buti na lang bago ako bumalik sa compound may nakilala pa ako. Maganda si Andrea. Hindi ko pa na itatanong kung may boyfriend o asawa na siya pero nagkaroon ako ng konting interes sa kanya. Parang ang gaan agad ng loob ko nung nakausap ko siya. Naisip ko rin kahit papano may magandang dulot yung pagpunta ko rito. Nang makarating kami sa karinderya ay halatang kilala ni Andrea ang mga tao roon. Nagbatean sila na tila mga magkakaibigan. Pinakilala niya ako sa ilan sa mga rito at umorder na kami ng pagkain at alak. Hindi ako iinom ha. Sasamahan lang kita. Oo naman. Hindi rin naman ako magpapakalasing. 1 o 2 bote lang, solve na ako. Nga pala, Andrea. May alam ka ba dun sa kumpanyang papasukan ko? Basta ang alam ko lang, maraming nakapasok ron na nakilala namin. Dumadaing sila na mahigpit daw doon at gusto na nilang umalis. Ngunit ilang araw lang ang makalipas, hindi na sila nagpapakita sa amin. Para bang naglaho na lang silang parang bula. Naalala ko ang napag-usapan namin ni Harry kanina. Nabanggit din niya yung mga empleyado na pinalitan ko. Pang-4 na araw ako at yung 3 nabanggit niya na wala na. Lalo tuloy namuo sa isipan ko ang katanungan kung bakit umaalis ang mga tao roon. Nakaramdam na naman ako ng pag-aalinlangan. Pero nagtatalo ang isipan ko dahil kailangan ko talaga ng trabaho.
Habang umiinom ako ng alak, naisipan kong tanungin si Andrea. Andrea, nabanggit mo yung mga empleyado na nakausap nyo, di ba? Wala ba silang naikukwento tungkol sa trabaho nila ron? Nagkatinginan si Andrea at isang binatilyong nagliligpit ng mga pinagkainan. Para bang may gusto silang sabihin sa akin pero nag-aalinlangan. Pero kailangan kong malaman ang katotohanan sa isip ko, Misteri. Sige na, Andrea. Bukas na kasi yung final interview ko. Kailangan ko nang mapag-isip-isip kung tama ba talaga yung desisyon ko na pumasok doon sa kumpanya. Nag-aalala ko sa'yo, Ronald. Mukhang mabait ka naman. Kung gusto mo, bukas, pumunta ka rito. Ihanap ka namin ng trabaho o magpapatulong kami sa mga kakilala namin. Pero wag na wag mong babanggitin sa kanila na nakausap mo kami, ha? Hawak niya ang kamay ko nang sinabi niya ang mga bagay na yun. Ewan ko ba, Misteri? Para bang nanlambot ang puso ko. Hindi ko maintindihan pero parang naramdaman ko na concern talaga siya sa akin. Bago ako umalis, ay bumulong ulit sa akin si Andrea. Ronald, tandaan mo, ha? Bukas ng gabi, dumiretso ka na rito. Huwag ka nang magpaabot pa ng umaga sa kanila kung gusto mo pang makalabas ron. Tumindig ang balahibo ko sa mga sinabi niya, Misteri. Parang ang ayoko nang bumalik pa ng oras na yon sa accommodation. Sobra akong nangilabot sa kung ano ba talaga ang pwedeng mangyari sa akin doon sa loob. Ngunit naisip ko, nandun pa ang lahat ng mga gamit ko at mga mahahalagang dokumento ko. Plano ko na lang talaga na magpanggap na walang nalalaman hanggang sa ako ay makatakas. Palihim akong bumalik sa tinutuluyan kong kwarto. Nakita kong tulog ang guard kaya umakyat na lang ako ng bakod para hindi ako dumaan sa kanya. Pabalik na ako ng aming kwarto nang makita ko na nag-uusap sa hallway ang aming HR at si Bok kaya nagtago ako sa isang gilid. Bok, ihanda mo na ang magiging kwarto ni Ronald. Siguraduhin mong walang maiiwang bakas ron, ha? Ma'am, saan ko naman ho ilalagay yung mga gamit na naiwan ni Sir Francis? Itapon mo na o kaya sunugin mo na. Alam naman nating hindi na niya mababalikan pa ang mga yun. Sige po ma'am, masusunod po. Habang nagtatago ako sa gilid ay hindi ko mapigilang mangatog sa mga narinig ko. Sobra na talaga ang mga masasamang impormasyon na nalalaman ko tungkol sa opisinang ito. Ano yung ibig niyang sabihin na hindi na babalikan pa ng Francis na yun yung mga gamit niya? At bakit pinapaayos na agad yung kwarto na tutuluyan ko? Sa isang buwan pa naman ako babalik rito. Naisip ko, Misteri. Baka nga wala na talaga silang balak paalisin at pabalikin ako sa amin. Mas lalo akong nakumbinsi na tumakas na lang muna. Trabaho kasi ang hanap ko, Misteri. Hindi yung ganito. Kaya nung gabi na yun ay nagdesisyon na nga ako. Kinabukasan, natapos ang aking final interview. Hindi ko na nga masyadong ginalingan ang pakikipag-usap sa aming boss dahil okay na rin sakaling hindi niya ako tanggapin. Ngunit maganda ang rekomendasyon ng HR kaya natanggap pa rin ako, Misteri. Oo na lang ako ng oo sa mga sinasabi at bilin nila. As usual, binanggit na naman ng boss namin na wag akong lalabas. Pero labas-pasok na lang sa aking tenga yung mga sinasabi nila dahil kumbinsido na talaga akong tumakas. Noong araw na yun, hinintay ko lamang magdilim at magsara na ang lahat pati ang mini store sa baba upang walang makakita sa aking pagtakas. Hindi ko na nga dinala ang lahat ng mga damit ko. Yung iba dinoble ko na yung suot para yung bag ko hindi na ganoon kabigat. Dahan-dahan akong lumabas at nang makita ko ang guard ay hinintay ko muna siyang tumalikod at dali-dali akong umakyat ng bakod para lumabas. Sir Ronald, saan kayo papunta? Manong guard, si Sir Ronald, lalabas! Sigaw ni Bok habang ako ay nasa bakod. Hindi ko na malaya na nasa labas pala si Bok.
Nakatuon lang kasi ang atensyon ko sa gwardya kaya hindi ko napansin na mayroon palang ibang tao roon. Inis na inis ako sa sarili ko ngunit wala na rin naman akong magagawa pa. Naisip kong tumakbo na lang ng mabilis patungo kila Andrea. Habang tumatakbo ako, naririnig ko na tumatawag pa rin sa akin si Bok at ang gwardya. Napansin ko rin na may isa pa silang kasamang matanda at sila nga ay determinadong mahabol ako. Mukhang ayaw talaga nila akong pakawalan. Palayo na ako at naaaninag ko na si Andrea at ang binatilyo na pasalubong sa akin. Medyo nakahinga ako ng maluwag dahil sakali mang mahabol ako nila Bok, may witness na ako at merong pwedeng tumulong sa akin. Nakita ko na nakatitig si Andrea at ang kasama niya sa mga humahabol sa akin. Hindi nyo na siya makukuha pa sa amin. Umalis na kayo kung ayaw nyong masaktan. Hindi kami aalis rito hanggat hindi namin nababawi si Sir Ronald. Ano ba, Bok? Ayoko na nga sumama sa inyo. Hindi nyo ba naiintindihan yun? Ayoko nang magtrabaho pa sa kumpanya nyong puro na lang kababalaghan. Sir Ronald, kung ayaw mong mapahamak, makinig ka na lang sa amin. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Iyo, utang na loob. Halika na habang may panahon pa. Hindi rin kayo makaintindi ano? Kusa nang sumama sa amin si Ronald at wala na kayong magagawa pa. Hindi kami papayag. Hindi na mauulit pa ang ginawa niyo noon sa mga kasamahan namin. Napakunot ang aking noo, Misteri. Ano na naman ngayon ang tinutukoy ni Bok sa mga sinabi niya? Dahil doon, napatingin ako kay Andrea. At laking gulat ko nang makita kong nag-iba ang anyo niya. Humaba ang kanyang mga kuko, kumulot at bumuhaghag ang kanyang mga buhok at nagmistula siyang halimaw ngayon. Napasigaw si Andrea nang bigla siyang sabuyan ng kung anong tubig o likido na hawak ng matanda. Takbo, Ronald! Dali! Hindi na ako nagdalawang isip pa, Misteri. Sa mga oras na to, kitang-kita ko naman kung sino sa kanila ang dapat kong kampihan at hindi iyon si Andrea at ang kasama niya dahil dalawa na silang nagbagong anyo. Naghagi si Bok ng mga bagay galing sa kanyang bag. Natitigan ko ito. Ito ay mga butil-butil na magkahalong asin at bawang. Napatalon sa sakit si Andrea at ang kasama niya. Anong nilalang yan? Wala na tayong dapat taksayahing oras. Sir Ronald, mamaya na kami magpapaliwanag sa'yo. Sa ngayon, bilisan mo na lang ang takbo kung ayaw mong pagpiestahan ka ng mga aswang. Binuhos ko ang lahat ng aking lakas para tumakbo. Lumingon ako saglit at nakita kong humahabol sila sa amin. Ngunit dumami na sila. May mga kasama na si Andrea. Sa tingin ko ay nasa 8 na sila. Tumatakbo sila na parang mga mababangis na hayop. Pagpasok namin ng gate ay dali-daling nilak ng gwardya ito. Lahat kami ay hingal na napaupo. Akala ko hindi na tayo aabot. Guard! Mababa lang ang bakod natin. Baka mapasok nila tayo rito. Huwag kang mag-alala, Ronald. Ang buong lugar na ito ay araw-araw binibendisyonan. Alam din ng mga aswang na yun na handa ang mga tao rito sakaling umatake sila. Sabi naman sa'yo, Sir Ronald huwag ka nang lumabas. Ayan tuloy. Di ka pa nakakapagsimula rito muntik-muntik ka na agad ulamin ng mga aswang na yun. Sino ba naman kasing mag-aakalang mga aswang pala yun? Hindi ko naman naisip na kaya pala ayaw niyo akong palabasin Pugad pala ng aswang yung labas na yan. Pasensya ka na, iho. Sinadya talaga naming itago ang bagay na ito pansamantala sa'yo dahil baka hindi ka tumuloy kung malalaman mo kaagad. Balak na rin kasing ng aming kumpanyang lumipat ng ibang lokasyon. Tinatapos na lamang ang pagpapatayo ng bagong gusali. Kaya sa ngayon, nagtitiis pa kami rito.
Tsaka sinubukan din namin kasing sabihin yun agad doon kila Sir Francis at sa mga naunang empleyado sa'yo. Kaso, hindi sila naniwala eh. Kaya ayun, naakit at sumama pa rin sila sa aswang na yun. Pero hindi na sila nakabalik pa. Sinubukan namin silang iligtas pero huli na ang lahat. Natulala ako sa revelasyon nila, Mystery. Hindi ko akalain na simpleng trabaho lang ang hanap ko rito. Adventure pala at katatakutan ang kahahantungan ko. Pero nagsisi rin ako dahil inuna ko ang katigasan ng ulo kaysa sa kanilang bilin. Inuna ko rin ang pag-iisip ng masama sa kanila kaysa magtanong na lang muna. Kaya muntik pang mapahamak yung buhay ko. Matapos ang pangyayaring yun, Mystery, muntik na talaga akong hindi tumuloy sa trabaho. Ngunit pinakiusapan nila ako dahil bago naman daw ako bumalik roon ay siguradong nagawa na ang bagong gusali na nakatayo sa isang mas ligtas na lugar. Yung maraming tao daw talaga at hindi mga nagpapanggap na tao lang. Kaya napapayag na rin ako at nakapagtrabaho nga sa kanila ng 3 taon. Ngunit lumipat lang ako nang magkaroon ako ng asawa, Mystery. Bumalik ako sa Aklan at dito na bumuo ng pamilya. Hanggang dito na lamang ang aking kwento, Mystery. Sakali man na maibahagi nyo ito sa inyong channel, ay sana kapulutan ng aral ng inyong mga subscribers. Maraming salamat po at naway maging ligtas po tayong lahat.